Maradyaw na buntag sa tanan ng mga Suriganon, labi na din sa dakbayan sa Surigao o sa Mainland Surigao del Norte o usab sa Pulo sa Siargao ug Bukas Grande. Anay ang nasab ang inyong igsoon, Jimar Piral Dilapa Gabino, makikiban sa iyo suyod sa 30 minutos, alas 9:15 hangtod alas 9:45. Maradyaw na buntag Dijo Hurot. Una sa tanan, ato i-greet sila Madam Bernadette Sison Barbers na mudagang pagka-representative sa Distrito 2 na asawa ni Congressman Is Barbers, Attorney Victor Flores Bernal na magpapili pag-usap isip board member, City Councilor Carl Casora nga magpapili sa umaabot nga 2025 election, Attorney Tuti Catre nga mudagang pagka-board member sa Distrito 2, o usab kan Madam Lisa Laparan Monteros na maigisaligan sa opisina ni Congressman Is Barbers. Ako usab i-greet si Madam Bit Ilesion Perez o usab ang first nominee ng Bunyog Party List na si Attorney Ricky Tumuturgo. Bunyog Party List. Di isa nato kalimtan pag-greet nato pinayangga ng mga mayores sa Manila, San Francisco Mayor Bal Pinat, Claver Mayor Georgia Gokyanki, Higakit Mayor Chandro Boniti o Bakwag Mayor Daddy Moki Sevedo. O usab ang dili nakapugnan nga umaabot na mga mayores sa 2025 sa Manila, Mayor Shelami Orquina Sevedo sa lungsod sa Bakwag, Mayor Dominador Yoyoy Isma sa lungsod sa Alegria, Mayor Chandro Boniti sa lungsod sa Higakit, o kan Mayor Dan Salvacion sa lungsod sa Burgos nga magserbisyo sa kinasingkasing og tarong na panggobyerno alang sa katawhan. Dan Salvacion pagkamayor sa lungsod sa Burgos, sa Pulo sa Siargao ug ang dili nakapugngan nga umaabot na board member sa 2025 na si Antonito Yayo Charcos, ang mano mo, ang mano ko ug ang manos sa mga Surigaonon. Yayo Charcos pagka board member. Na mga kaigsunan, medyo mabibo na gadyon ang pamulitika ng Surigao kay pagani kita makalingkod sa inin ato announcers booth. Grabe na, nusiaw na ang mga trolls, mga kaigsunan. Kaya amo man sa blaginin ila panginabuhi. Pero una sa tanan, ato ipahibayo sa mga katawhan kung unsa na nahitabo. Labi na dito sa lungsod sa Bakwag na diin adunay ila children's party. Sa mga 427 kids sa tibuok Bakwag, mga kaigsunan. O kini ipahimutang diha sa municipal queues na diin libre ang libre ang ila paniudto. Kay lagi kay taglaong pa nato inin si Daddy Moki Sevedo nagmahal kanunay sa mga kabataan. Exclusive ini sa mga daycare children. 427 ka kids para madunay ang programa adunay parlor games, inflatable playset, tapos freelance ini sila mga kaigsunan. Libre, libre ang nila kaon sa paniud to tungod kay gusto gadyon ni Daddy Moki na inin month sa kabatanunan o mga bata na mga gagmay ila gadyon mapahimuslan matag tuig ang panagsahon ra na ibin sa ila kinabuhi na diin sila gihatagan ng pagtagad ng local government units ng lungsod ng Bakwag. Ini siya every year ini. Kay gani inin si Daddy Moki Sevedo, anako tagkahinumdum sa ija, apil na si Vice Mayor Shelami Orquina Sevedo, every year na mag-celebrate sila ng month ng children, sila gadyon magpakaon, dalhon nila ang Jollibee, dalhon nila ang Jollibee dito sa lungsod sa Bakwag, o pakanon ang mga kabatanunan, gani tagsuroy ini, tagsuroy ini sila sa dakbayan sa Surigao, tagpakaligo di doon sila sa Pista Resort kung waya ko masadop mga kaigsunan. So, ini, timailhan lamang ini sa pag-care ni Mayor Daddy Moki Sevedo o ni Vice Mayor Shelami Orquina sa mga daycare, sa mga daycare children, mga kaigsunan, para sab na makatagamtam sila og sa para dako inisidya amo ra sab inisidya nan educational tour sa mga batanon na diin adunay magdula sila kay
ang hilig sa mga bata, mga labi especially mga daycare children, duwa man gadod, tapos kunya ko masadop hatagan sab ini sila nan isa ka inflatable playsets mga kaigsunan plus libre kaon. Kuman ini November 21, nagsugod na gani ini sila kun waya ko masadop, pero taglaon palagi magdaya lamang ng extra na baro sa ng tubig kay sigurado ako ang mga daycare mabasaan ila baro kay lagi magpasingot man ini sila mga kaigsunan. Dinhi sa dakbayan sa Surigao, ang ato barangay kapitan si Kapitan Boyd Boniti uban sa iyang matahom na asawa si Kagawad Ruda Boniti nagpaygayon sa panlimpyo sa mga kanal sa barangay Washington, especially sa dapit sa Kaskag na diin anha kasagaran maglunob tungod kay ubay-ubay man sablagi sa ato mga igsoon anha ray butang ang mga ilabay ra didon sa kanal ang mga basura. So kuman mga kaigsunan taglimpyuhan gadod ni Kapitan Boyd Boniti uban ni Kagawad Roda Boniti na nalimpyo gadod sila mga kaigsunan para pag-abot sa kalamidad o tiguyan naman gadod kuman kay gani off-season na kuman sa mining, nagsugod na nitong November 15. So sa ato pa kinahanglan sab kita dinhi sa dakbayan sa Surigao ang mga kapitanis dinhi sa especially sa mga urban na mga barangay kinahanglan man limpyo gadud kamo ng mga kanal kay amo ini sidaan makapalunop madali maglunop tungod kay barado ang mga kanal. So laudable ining taghimo ni barangay Kapitan Boyd Boniti o ni Kagawad Roda Boniti mga kaigsunan. So dito sa Bakwag ang ila lungsod mga kaigsunan kung mahinumduman nato 5th class ini na lungsod. 5th class ini siya. So sa ato pa gamay-gamay ra ang ija internal revenue allotment. So kuman bag-unan nga yan, kuman tag-uswag sila pinaagi sa report ng BLGF deklarado ini sila pinagi sa Bureau of Local Government Finance Central Office na tagsaka ang class ng municipality ng lungsod ng Bakwag from 5th class to 4th class mga kaigsunan. So sa ato pa mo dako na ang ila annual budget na ihatag gikan sa nasyonal tungod kay napa-improve nila ang ila lungsod from 5th class to 4th class mga kaigsunan. Gani kini tag-deklarar ini nitong November 20, 2004 nining tuiga dito sa Butuan City mga kaigsunan. Now, dito sa lungsod sa Bakwag, ang mga technical working group sa cityhood ng Bakwag kay lagi dunay House Bill number 8800 na tagpail na nato taglaong pa garbo ng Surigao na Congressman Is Barbers, ang House Bill number 8800 ang Act converting the municipality of Claver in the province of Surigao del Norte into a component city to be known as the City of Claver. So kuman ang ila technical working group nagtrabaho na inisida para sa cityhood ng Claver mga kaigsunan. Gani ang mga department head, apil na ang mga membro sa sanggunian bayan, si mayor o si vice mayor didto gadod sa kauluhan nagkurtisi kan Congressman Is Barbers para tanawon kung uno na development sa cityhood ng Claver mga kaigsunan. Kay super sa history ng maong bill ang kini gibasa kini sa gibasa tagpail ini niadtong August 7 to 2023 tapos nabasa ini sa plenary niadtong August
14, 2023 og kuman pending with the Committee on Local Government since niadtong panahon mga kaigsunan. Pero nagpasalig si Manuel Sagarbarria na maoy chairman sa Committee on Local Governments na kon mapapas na ang taglaong na kadyaong may lagi ila tagkasabutan na dili anay maghimo ng city pero basin next year maplastar na ini sida mga kaigsunan para ber matapos ang ila termino. So kumansa mga kaigsunan ugma ba da kun di ako masadop ang provincial grandstand abrihan na kini og para na taglaong pa makita na ng publiko kuman November 22 2024 alas 4 sa hapon kay lagi ang mga yangongo ng mga trolls mga kaigsunan na kuno ono man ya man tagpagamit ang grandstand sa panahon sa pista tapos sa district district na duwa athletic district ba to sila kuno ano ato sila na diin hamok ang nagbagulbol na mga trolls mga kaigsunan kay inin mga trolls gikan man ini sa pikas kampo mga kaigsunan. So ang kontraktor waya magpasalig na abrihan sa panahon sa pista tungod kay nagtrabaho pa sila kung pananggitan jaoy madisgrasya jaoy madisgrasya na bata jaoy madisgrasya na tao so liable man sila kay siyempre kay sila man ang nagtrabaho yaman nila kahipos so kung uno'y mahitabo sa nusuyo di doon, sigurado malayable ang kontraktor. Sanan, malangan ang target sa kontraktor. Kay, kung ato tanawon, ang isa ka kontrata, adunay time limit sila. Kung mula ang tintay na 30 days, kinanglan 30 days ra. Kay kung mulabaw na ka sa 30 days, daoy imo penalty, gawas pa, magkataas ang panahon, di more na maalkansi ang kontraktor mga kaigsunan. Ug sa ang mga kontraktor gadod, dili sila gusto na magbalik-balik ang ilang trabaho, di sila musugot na maundang ang ilang trabaho, ug sa tagtog continue nila. Kuman mga kaigsunan ang world class na grandstand or sports complex ng daknan lalawigan ng Surigao del Norte, abrihan na gadod para sa katawhan. So, kita mga Suriganon, mu-witness kita. Kung uno gadyon inisisa ka taglaong pa world class na grandstand na diin ato mapasigarbo sa tibuok Mindanao. Apil na gani sa kuwan sa Visayas mga kaigsunan tungod kay inin ato grandstand. Musugot sila sa dili amo inisida ang pinaka-anindot na provincial grandstand dini sa Mindanao apil na sa Visayas mga kaigsunan kay inisida 12 katuig waya ka tender nan administrasyon nan mga matugas mga kaigsunan tagpasagdan ray ni nila bahala na maguba ang swimming pool ang naglangoy-langoy mga palaka mga palaka ang mga gagmay na mga damage kay tagabutan man kita ng linog na arang kakusog way back in February 8, 2017. So, waya ganyan nila ripira ang maong grandstand tungod kay sa wear and tear lamang sa kalamidad na sagubang ng ato probinsya ang administrasyon ni Matugas tagpasagdan ragadod ang grandstand kuman sa paghibalik ni Governor Lyndon Barbers, ija gadyon inisida taghinay-hinayan. Pag-repair, kung kuman, ugma, November 22, saksihan na nato ang katahom ng provincial grandstand na daon sa Rizal Street, mga kaigsunan. Ato ta, welcome ang tanan, apil ng trolls. Inin mga trolls mulaong dadyo na, man pabayran man ang volleyball sanan basketball pastilan kaw sa una bitaw sa entrance nan mga matugas bayad man kaw ng 20 pero pag-abot sa eleksyon lagi yan napabayre pero sa pan eleksyon tagpabayran pero inisida mga kaigsunan na diin adunay bayranan ang
kung magduwa ka ng volleyball, magduwa ka ng basketball, per hour, tag 100. Pero kung sa gabi na tag 200, tungod kay nagkinahanglan naman ka gadyon ng suga, plus security pa gadyon, siyempre, inin ato provincial grandstand considered man ini si Jana, taglaong pa ini si Jana negosyo, okay? Siyempre, datong pangutang ni Governor Lyndon Barbers ng 330 milyon ka pesos, ang tagbayad, amo raman sab gihapon ang income ng provincial grandstand mga kaigsunan. Kay nasuyod man ini sa enterprise mga kaigsunan. Now, inin mga trolls, grabe nila kasuko, kayo naman kuno, kayo naman kuno kung maggamit ng basketball court, gano man magbayad man. Hala, kanto ka mo sa mga barangay. Kanto ka mo sa barangay, di ba pabayran sa gyapon per hour? Kay simpre, wear and tear ng jahon. Kinahanglan ka dyan magbayad. Pila raman dyan, sus, ang tanduway, ang sigarilyo, grabe man kamahal, man ka mo magreklamo. So, inin 100 pesos per hour, taglaong ini siya, reasonable ini siya. Mukadto ka sa Manila, mukadto ka dito sa YMCA sa Cebu or sa Manila, Davao ba, magbayad ka gadyon basta mogamit ka ng basketball court or volleyball court mga kaigsunan. Inin mga trolls, yan na may lain ila isyo, og sa bahala kung unurakan, bahala kung unura kay ilabay, kay sila god gusto sab nila gadyon na libre, libre. Kung nato tanawon mga kaigsunan, daon kwarta na tagbayad na nato mga kaigsunan na mogamit ng basketball court, dili man daw para kan Lyndon Barbers, kundi para daw sa maintenance. Kitaan nato raman sa gyapon kwarta, amoy igasto kung daoy mga daot di doon. So, amo daw na tagkinahanglan gadyon nan taglaong pa income ang maong volleyball court sa ng basketball court, kay amoy daoy una na madaot mga kaigsunan. Inin lamang mga trolls, ya na may sus, ya pagana kung makaingkod mga kaigsunan, diri sa next case na Facebook, grabe na, grabe na ang ilang taglabay na isyo mga kaigsunan. Nabukad to kita sa Medical Assistance for Indigent Program na nato gobernador na si Lyndon Barbers pinaagi sa kwarta sa katawhan o ni Congressman Is Barbers mga kaigsunan. Kwarta gihapon sa katawhan. Kagahapon, November 20, November 20, Wednesday, ang total na pasyente sa MAIP, sa Medical Assistance for Indigent Program ng probinsya ng Surigao del Norte, pinaagi kang Governor Lyndon Barbers, mukabat sa 28 ka pasyente. O ang opisina ni Governor Lyndon Barbers, nubayad ng 68,988. So, Toronto, 28 ka pasyente, ang tagbayran 68,988 sa Caraga Regional Hospital mga kaigsunan. Sa kang Congressman Is Barbers mga kaigsunan, 30 ka pasyente, ang tagbayran 74,892 pesos mga kaigsunan, o ang total niini ni kabat og 143,880. So, ini siya, gihatag na ato liaison officer na si Judy Tarpin, na daon dito nag-opisina sa first floor, sa dako na building na daon dito ang malasakit mga kaigsunan. Ini, ang pondo tagkuha sa Medical Assistance for Indigent Program mga kaigsunan. So, ini klaro-klaro. Ang ato dinhi, dili nato pakasipgan ang mga nangadyo ng tabang, kundi ang numerura. Ang numerura kung pilay tagtabangan, ang amount kung pilay taggasto, para klaro-klaro og may bawan sa katawhan kung pila ang taggasto ng ato probinsya sa Surigao del Norte og ang opisina ni Congressman Is Barbers. So, ini sa Caraga Regional Hospital ra, wayay pailabot sa Sinful, wayay labot pa sa Cebu, Surigao Doctor Hospital, o uno pa na mga clinic, mga kaigsunan. So, ini sila klaro-klaro,
Klaro-klaro mga kaigsunan, kay lagi ang ato dinhi gusto man gadyon nato na maklaro ang pagserbisyo ni Governor Lyndon Barbers o ni Congressman Is Barbers mga kaigsunan. So, ang ato dinhi mga kaigsunan, dinhi sa dakbayan, nakainumdum ako mga kaigsunan na sinito'y matugas. Sinito'y matugas mingon na naluoy kuno siya sa sitwasyon ng mga Surigao nun. Pero waya niya hinumdumi na tagbidaan niya ang Surigao City na diin ubay-ubay na mga problema na arang rabak kadagko mga kaigsunan. Pero despite of that mga kaigsunan, ang maong problema gisulbad. Gisulbad ni Mayor Paul Dumlao, apil na ang probinsya ng Surigao del Norte o si Congressman Is Barbers. Kay siyempre magtinabangay mga jud ang taglaong pa ang pinakagana na makahatag ng sulbad sa mga problema sa katawan. Kay kung wayay pagtinabangay kanya-kanya, sigurado ako na maglisod kita sa pag-angat gikan sa kalisod mga kaigsunan. Now, kanaon na to kung ano ini ng mga problema. Sa panahon ng audit mga kaigsunan, ang administrasyon ni Istong, apil na ang kanlalo matugas. Waya makalihok mga kaigsunan. Waya makalihok. Bagan nakita nato na ini si Istong matugas, apil na sinito'y matugas, kay inday kundi ini sila sa panahon sa taglaong pa sa audit mga kaigsunan. Baganya man ini sila diniga ni pagpatawag ni Digong, medyo nalain si Digong kay tungod lagi kay ono ini nato kanhi mayor, waya gadyon maka plastar sa pagtabang mga kaigsunan. Baga nahimo nan inutil, amo kay? Nahimo nan inutil ang administration sa probinsya sanan sa city government mga kaigsunan. Kung nato tanawon, kung waya kita tabangi sa mga mining firm na adunay mga ekwipo, waya tagtabangan sab kita ng Municipality of Claver, kay ubay-ubay man sa Manila ekwipo, plus si Georgia Gutiangki, pinaagi kan former Mayor Inigo Gutiangki, ubay-ubay man ang ila mga ekwipo, maukadto na nakatabang sa paglimpyo ng dakbayan sa Surigao. Apil na, labi na ang mga ekwipo ni Mayor Paul Dumlao mga kaigsunan. So makita nato dinhi na pinaagi sa panagtinabangay na limpyo ang dakbayan sa Surigao, ang nakainsulto ra lamang mga kaigsunan, ang ato city government, apil ang probinsya, gadyon sila makalihok. Inday uno na rason mga kaigsunan. So, pangabot ni Engineer Paul Dumlao, so siya gadyon, ang nangamot na malimpyo ang kadayanan ng Surigao para mawaya na ang mga basura. Kaya nato lagi city government palpak agad yung makaliyok. Pero klaro na pagkaistorya. Pagkahuman mga kaigsunan, ang ato balayranan sa Surnico, grabe kamahal. Grabe kamahal. Kaya abot kita ng 18 pesos na diin ang mga board of director sa Surnico, mga leader ninito'y matugas mga kaigsunan. Kay sila ba na nagpinance? Klaro man identify mga jod ng mga matugas. Sila amoy nagtaglawang pa ang mga board of director na diin nakigkontrata sa rang kamahal na supply ng kurinti. Sa dunang ang bayran na nato niya itong unang panahon, 18 pesos per kilowatt. Per kilowatt, 18. Kay kung anato supply arang kadako, kayang tagkontrata lagi ng mga board of director, jadto, amigo man ako ang chairman jadto, so kuman bagan kapitan naman gani, sidaan presidente na nato ng mga panahon, kung mukontrata ka gani ng dako na taglaong pa
kurinte pagkahuman dili magamit bayran gihapon nan surniko mga kaigsunan. Amo jadto na arang kadako an ato bayranan miabot ng 18 pesos per kilowatt. So pagtungtong ni Mayor Paul Dumlao, iban si Vice Mayor Alfonso Casura o tinabangan ni Congressman Isbarbers, nuhangyo sila sa kauluhan na ibaba ang bayranan sa mga konsumante sa kurinti mga kaigsunan o nahitabo na na-fulfill nila ang ila paningkamot, na-achieve nila ang ila paningkamot o sa nahimo rakan ng 10 pesos o paningkamot sa mga stop sa mga sasurniko nahimo rakan adto ng 8 pesos o kumano balik sa 9 pesos mga kaigsunan. So makita nato na katunga halos ang nawaya na diin na ningkamot ang ato mayor na si Mayor Paul Dumlao ubad kang Congressman Isbarbers o ni Governor Lyndon Barbers. Kay nagtinabangay man, apil si Mayor Paul Casura, apil si Jig Gukyangki, kay mga konsumante man kita sa kurinti. Na diin-ini man kita sa Distrito 2. So, ang magbayad, kita raman. Now, pagabot sa mahal na isda, ang mga katawan, nagbagulbol, nga naman ang isda, dili man makontrol mga kaigsunan. Okay ra kung supply and demand ra. Kung hamok ang supply, barato ang isda. Kung gamay ang supply, mumahal sab ang isda. So, amura tana dyan. Pero nahitabo sa una, dalhon man lagi sa lain ng mga lugar. Na dili man hinuan unahon ang mga Surigao ng pagserbisyo. So, amo dyan to, nung mahal ka dyan mga kaigsunan, kaya ang mga isda ikadto man sa lain-lain ng probinsya na diin ang mga Surigao nun nagantos sa kamahal. So, tag-midyusan dyan ni Mayor Paul Dumlao o ni Vice Mayor Alfonso Casura kung man tanawa sa Tiangge. Bisang pribado ang prime mark, makita nato na bubarato kaysa una mga kaigsunan ng presyo ng isda. No barato siya. O klaro-klaro no barato. Sanan ang mga nagtinda sa isda daoy presyo dili na kawangayan mangutana kon pila ba daon. Pagkanto nimo sa Tiangge kun ya ka makangay dili na ka mo istorya sa tindira kay daw naman ang presyo. Pwede ka lamang muhangyo. So makita nimo pero sa una mga kaigsunan pastilan nagpasulabi sila sa kamahal sa isda, mga kaigsunan, tungod kay nihit man ang supply. Kay dalhon man lagi sa lain na lugar. So, dadto na ato mga kaigsunan sa una, dili rakan mo palit ng isda, magkarni rakan sila kay video bubarato pa mga kaigsunan. So, nakontrol ini ang presyo ng isda. Now, ang tubig na ang tubig na grabe kamahal. So, kamahal, numahal ka dyan. Ang tubig na diin ang Surigao Metropolitan Water District adunay joint venture sa Prime Water mga kaigsunan. Namato pa ni Congressman Isbarbers, basta interest ng katawhan, wayay pamulitika kita. Ang importante, ang interest ng Surigao, ng mga Surigao nun, na diin makabaton kita ng barato o maradyaw na supply ng tubig, mga kaigsunan. So, kuman, mga kaigsunan, tag-alisdan ang majority na mga board of directors sa Surigao Metropolitan Water District, kay lima man dyan sila kabuok, na-alisdan ang tuyo kay ng resign man, tag-appoint ni Mayor Paul Dumlao, ang ija, mga tao na tagsaligan ija, na amoy makasulbad sa kalisod sa tubig, mga kaigsunan. Kuman, no pirma na sila. No pirma na sila ng notice of pre-termination. So, tanaw na to, hantod sa January, mga kaigsunan, kung ma-terminate ba ini sila, ma-terminate ba joint venture, o magpanadyon ba kay kinahanglan ang mga requisitos na kinahanglan sa joint venture, ila daon i-accomplish, ila daon i-comply kay sa performance banra, waya na sila makakomply. Pagkatapos, yay ila sakto na development sa maong water facilities, gawas pa, gamay ra ang ila tag-impuse
na kwarta, mga kaigsunan, kung iya ako masadop, mga more or less, mga 100 million. Pero sa maya, sa ila promise, billion, mga kaigsunan. So, may diferensya. May diferensya, mga kaigsunan. So, kuman ang nagpabili na problema, amurakan ang prime. Prime mark na diin. Hangtod kuman, 5 na katuig, mga kaigsunan. Wayay bayad-bayad, Wayay bayad-bayad ng list kayo naman. Kay adto naman lagi sila magbayad ng ilang list kung makatukod na sila ng bago na public market na kantidad sa 815 kung waya kumasadop milyon ka pesos, mga kaigsunan. So, kuman, alkansi ka doon ang dakbayan sa Surigao. Kayo naman, disadvantageous man ang contract of lease na diin, daon sila dito nagnegosyo, pero wayay ila bayad-bayad sa dakbayan sa Surigao, kay lagi sa kontrata, adto na sila magbayad kung makahimo na sila ng 4-story building, mga kaigsunan. Kaya ang temporary na market, libre siya sumaya sa kontrata. So, alkansi karadaw tungod kay disadvantageous ang maong joint venture sa panahon ni Nitoy Matugas o ni Istong Matugas. Pagkakuman, mulaong sila na mubalik kuno sila. Ay, dapet! Ilaro na sa medyo ang mga tao. Dili dyan pwede. Dini sa kamaturan sayri. Ato gadyon i-reveal. Isugilon sa katawan kung uno'y nahitabo sa dakbayan sa Surigao. Mulaong si Nitoy Matugas na kung siya makabalik, mahimo ng gobernador si Lyndon Barbers, ila kuno ipadadyon ang akap tupad AX kun uno rakan na mga programa sa national government. Jesus! Basa anay, Loy! Basa anay. Kay doon akap AX tupad, programa daon sa gobyerno, dili daon programa sa local government unit, kay dili maka-afford ang local government. Kay ang local government, mga kaigsunan, dunay itemize kung uno'y ilara gastusan. Ang sa IMPRA, 20%, ang DSWD, daon na isdaan ila dinon, pero haman sila mukuha ng sobra na kwarta para ipandul out ra sa mga katawhan, mga kaigsunan. Sanan, inindul out para dako, mga kaigsunan, dili ini siya marajaw. Dili kay adakaw hinuang nagtudlo pagkapuluhon ng tao. Ang mas marajaw gadod, mga kaigsunan, na kinahanglan gadod na ang ato mga katawhan maningkamot siya, tapos manarbaho para sustainable ang ila panginabuhi. Amoy jaoy marajaw. Dili kay sos ay mga kaigsunan, adara nagsalig. Nagsaligra. Pero inin mga beneficiary nato na mga estudyante, kay katon niaging adlaw, November 19, Martis, kumanatuig, adunay 939 ka estudyante na mga beneficiary sa payout ng DSWD at sa tulong estudyante program sa mga estudyante. So sa mga estudyante ni siya natagtabangan na diin nakadawat sila ng tag 3,000 each student. So ang mga estudyante gadon, okay daw na tagaan dyan ng mga dole out o mga grant na nato gobyerno, kay para man daw sila future, tagtabangan nato sila nang mahibayo sila, maka-eskwela, makakuha ng diploma o numrakan ng mga certificate para sila katabangan sa ilang mga gastusan. Amoy dyan sakto. Basta sa estudyante na tabang, okay ang kamatuoran sayri. Kay gani, pinaagi ni Congressman Isbarbers, ang tagbubo o ang tagpanhatag na salapi no abot kini ng 2,817,000 mga kaigsunan o ang nakabenepisyo o naka-receive ng 3,000 pesos, 939 ka mga estudyante na mga beneficiary. Amo daon ang sakto. Dili kon ang mga tiguyang amoy sas.
para gani dako kinahanglan kadyon mga kaigsunan, dili ra lamang sa government, state university o state college ang libre, kundili sa i-appeal pag-subsidize ang mga estudyante sa mga pribado na mga eskwelahan para makatapos sila o gatagan sila ng sakto na allowance para ya may kadoy ila problema na diin makakuha sila ng isa ka kurso na diin sa sunod na mga panahon magamit nila sa ila panarbaho mga kaigsunan. So, amoy ni gana ini siya na programa kay adyan nato sila tagtudluan onhon. Onhon na makakuha ng diploma pagkauman manarbaho na sila sa ugma damlag mga kaigsunan. So, medyo yan na may kitay time. Ato inibasahon, ubay-ubay manini. Dari si Kagawad Edmond Lisondra sa Barangay Tap, si Babilita Mantilla, si Randy Santisas, si Janet Bunutan, tapos jari pa si Lion Al, si Henry Solima, then si Ruth Triciana Permano, then jari sab si Myron Iraso, si Marilo Lisondra, si Monbulyo, si Charina Mi Lumagit sa Dinagat Province, ug usab si Manolo Cascasio, si Madam Risa Batuhan sa opisina ni Governor Lyndon Barbers, si Vidal Oclarit, si Datoy Hornalis, then dari pa si July Antolin, si Carol Go, si Peter Ider, Jigo Alipayo, Alfredo Balili Lason, then si John Mark Contamina, si Mana Julia Cariaga Espino de la Cruz, then jari sab si ang gwapa na si Dalisay Martinez na asawa ni Engineer Romeo Martinez o guban pa mga kaigsunan diri sa Pikas na Facebook. Oy, grabe man ini na mga trolls, jari sab so mulaong pagadyon siya kung ya kamo tag aligugmugan kamo sa kamotoran sayre, adaw kamo pamate. O sa tag-aligugmugan kamo, kayo naman, tinood man, sakit trabaga dyan ang kamaturan. So, puro trolls, puro, jari si Apolonio Macalos, gikampay ni siguro sa gawa sa nasod, kaya nagpauraray ra kanini, si Dante Quijosos, So, grabe na trolls, puro ganyan trolls diri sa Pikas Campo. So, jari sab si Randy Burha Picop, so parinti ko siguro ini siya. Jari si Dante Quijano, si Vice Mayor Arnel Puspia, then si sino pa ini, si Rodel Nogirasa, sino pa ini. So, di mabasa, kaladyo. So, jari pa, mga trolls, grabe. Ako, pasalamat ako na ubay-ubay ang trolls, mga kaigsunan. Bulaw maragan ako, kini si Jimar Peral de Lapa Gabino, magpasalamat sa mga naminaw og sa tanan Surigao nun. God bless Surigao!